Ganito yan, ano? Ganito yan. Parin-parin. Oy, mga bata, di ba sabi ko matulog na kayo? Sige kayo, hindi kayo tatangkad niyan. Sige po, sige po. Lumaki si Myrtle kapiling ang mga kamag-anak na lalaki. Sa ganoong kalagayan, nagsimula ang isang di niya malilimutang karanasan, ang manakawan ng kamusmusan. Nagsimula sa paghimas-himas sa hita, humantong sa mga nakaw na halik. Magmula noon, hinanap-hanap ni Myrtle ang mga katulad na haplos na iyon mula sa kanyang nobyo. Nang tumuntong sa kolehiyo, pinag-aral siya ng mga magulang sa kursong kanyang tinanggihan, ang education. Ito ay sa gitna ng kagustuhan niyang mag-aral sa Bible School upang maging pastor. Bunga noon, nagawa niya ang hindi dapat. May part of me na parang nagrebelde dahil ayoko po nung kumuha ng course na teacher. I'm just thinking na, just for my parents' sake. Hindi mo ba naisip kung anong ginagawa mo? Kaya't nang matuklasan ng kanyang mga magulang ang pagsuway na iyon, hindi siya nakalusot sa kanilang pagdisiplina. Ito ay ang tumigil muna sa pag-aaral. Lumakay din po kasi ako na yung parang nakasunod lagi sa gusto ng family or you have to take care the reputation of the family. Noon ay nanumbalik si Myrtle sa pagsamba sa Diyos na unang nagbigay sa kanya ng kaligtasan. Sumailalim siya sa mga counseling session upang maghilom ang sugatang puso. Nang siya'y makabangon mula sa pagkakasadlak, ipinagpatuloy niya ang pag-aaral sa kursong dati niyang inayawan. Pagkatapos ng 8 taon sa kolehiyo, naglingkod siya bilang guro sa sariling bayan sa loob ng 1 taon. Hanggang sa matanggap niya ang tawag ng Diyos na magtrabaho sa Thailand, isang bansa kung saan may malaking kaibahan sa nakagisnang relihiyon at kultura. Nakakatuwa lang yung ginawang process ni God na eto pala yun, kaya pala niya ako pinagtapos ng EDSO kasi he has a call na pumunta dito sa bansa ko para maglingkod with, mas madaling makapasok sa mga taong nandito through teaching. Sa kabila ng pagkawalay sa pamilya, patuloy na pinanghawakan ni Myrtle ang magandang layunin ng Panginoon sa kanyang buhay. Na-miss mo yung routine mo sa Pilipinas, pero pagdating sa school, yayakapin ka ng mga bata, kakausapin ka ng Thai teacher, kahit hirap na sila mag-English. Halos 4 na taon na mula noon, napatunayan ni Myrtle na ang pagsunod sa mga magulang ang naging mahalagang susi sa pagtamasa ng mga biyaya ng Panginoon. Itinalaga si Myrtle bilang head ng English Department sa isang paaralan sa Thailand. Nagpapatuloy man ang mga hamon sa paligid, batid niya na ang pinakaligtas na lugar ay sa sentro ng kalooban ng Panginoon. Best thing of doing mission is doing the will of God. Yung pursuing your call, yung living with obedience, with faithfulness, and yung love kay God.